What's up, Lemon? Alright, so matagal-tagal tayong walang update, no? Para sa Sorcerer Troll, Shadow Chaser, Master Skill 2, no? So kung paano ba i-binibuild yan, yan, pakita ko sa inyo yung aking equipment, full Rift set, no? Maliban dito sa Pocket Watch at saka sa Holy Dagger na plus 15. Ngayon, kung tatanungin nyo kung may big difference ba yung plus 15 Holy Dagger at plus 10, kukunti lang, no? Kasi hindi naman tayo nag-benefit sa Refine Attack. So, bali wala tong Refine Attack kahit plus 15 yan. Kaya ganyan. Tapos, syempre, stats. No? Simulan natin sa stats. Yan. So, ang gamit kong stats, Strength 99, Agility 50. Pinukuha ko lang dito yung 480 attack speed, kaya ganyan yan. Tapos, in 60, Dex 32 at Luck 70. Dito, pinagbabalance ko yung 119 para dun sa may Bio Bapo na card kasi meron ako nun eh. Ayan. So, kinukuha ko yung 119 para dun sa physical damage. No? Pero kung wala kayong Baphomet, syempre, mas magandang card yung Greatest General. No? Wala lang kasing Greatest General dito sa exchange, kaya hindi ako makapagpalit, hindi ako makapag-test ko. Yan muna yung gamit ko, Biochemistry, pero papalitan ko yung hindi ko alam kung Zipper Burr or yung Biochemistry yung papalitan ko. Yan. So itetest ko yan pagka dumating na to sa sa official server. Yan. Tapos syempre ang gamit kong offhand, tulad na sinabi ko, physical at magic damage yung gagamitin kong offhand kasi magkakaroon tayo ng sobra-sobra talagang ignore MDEF, no? Sa build na to. Tapos syempre meron niyang insight MDEF plus 15%. So sa armor yung attack, tapos sa garments yung ignore MDEF, ignore defense, tapos sa boots yung attack, tapos yan, ignore MDEF sa accessories. Tapos headwear, yan. Ito, Tears of Heaven plus 6, Whisper of Love, Thunder Taiko, tsaka yung Flower Starlight, no? Kung hindi ko pa nako-compare kung ano yung mas okay dito sa dalawa, pero parang halos same lang sila ng damage. Pero sa tingin ko yung Dancing Flame mas mataas ng konti kasi pag nag-proc itong burn effect, no? Lalo na kung meron kang kulang na ignore MDEF. Pero sa ngayon, sa test natin, ito muna yung Tears of Heaven yung gagamitin ko. Yan. So, para sa damage test natin, teka, check muna natin yung stats. No? Sa stats pala, meron akong 10k attack at 3-1 na magic attack. Tapos, M-Pen, 55%. Tapos, physical damage increase, 55. Ignore depth, 78. Ignore MDEF 139 at yung magic damage increase 65%. Tapos syempre pagka nag food buffs tayo, dito pinaka nagbe-benefit yung Shadow Chaser dahil dito sa melee damage na mako-convert sa, alam nyo na, magic damage. Tapos yung magic damage natin sa int mill B. So yan, pagka naglagay tayo ng mga food buffs, yan, meron na tayong magic damage na 102, 'di ba? 102%. 'Di ba? Halos 40% yung nadagdag or kulang-kulang, no? Yan, tapos damage test natin sa kay pambansang boksingan ng bayan. Kay Palace of Ghosts, pero warrior na natin siya i-test. Yan. So, tinest ko na siya kanina. Nag-practice ako mag-bladed. Hindi kasi ako nagso-solo dito. Yan. So, papakita natin yung damage.
Yan, at yun lang, no, for our quick video guide para sa update na to. Medyo bug pa yung Shadow Chaser ngayon dahil yung meron kasing bug yung SC, yung stats niya, no? So itong strength, yung mga stats dito, hindi siya nagka-count dun sa damage ng Abyssal Graveyard at saka Fallen Abyss. So hindi natin alam, baka mas mapataas pa natin yung damage pagka na-fix yung bug. Yan. So yun lang muna sa ngayon, no? At kita-kits next video. Bye-bye!